simula po nung simbang umaga, day 1 hanggang ngayon, pinag-aaralan ko yung mga topic ng mga nagtuturo dito. Mula day 1 hanggang 7? Tama ba ako? 7, no? So, challenging sa akin kasi nga, dahil nga ako yung magtuturo sa prayer meeting, iniisip ko, Lord, may prepare ako message na ganito. Tapos, nung ikalawang simbang umaga, ay, yun din yung niya. So, another na naman. Hanggang sa makarating ka nga dun sa panglas nga din. Kumbaga, iniisip mo yung mga topic nila kasi nga, iniisip mo din kung ano pa yung kailangang marinig ng church. Especially, kumbaga iniisip mo, may nagturo na sa gantong topic, may nagturo na sa gantong topic na ganyan, o sa kung ano-ano pa man po, di ba? Pero, maintindihan mo nga doon na sa message ni Lord, meron talaga tayong napakinggan na. At the same time, meron din tayong hindi pa napapakinggan. Kumbaga, every time na nagbabasa daw po tayo ng salita ng Diyos, palaging bago yun. Isa sa natutunan ko kay Charles Stanley, na yung salita daw ng Diyos, hindi siya basta matanda lang, kundi everyday, bago siya. Parang inisip mo mabuti, kunwari, pag binasa mo yung salita ng Diyos, nabasa mo na yung John 3:16. Pero pag binasa mo siya ng pang 15 times mo na, iba na yung mensahe niya. Yan, nung binagbago-bago ka pa lang sabi, for God so loved the world. Okay, mahal ng Diyos yung sanlibutan. Pero pag tumagal na kayo sa Kristiyanong pamumuhay daw, habang binabasa mo ng John 3:16, kung pang 15 times mo na yan or pang 20 times, iba na yung mensahe sa'yo. Diba? So, ibig sabihin, kaya nga, nung nakausap ko rin nag-care group kami before with Pastora Rebecca, sabi niya sa amin noon, in order na maintindihan mo daw yung salita ng Diyos, kung kayo daw ay bago pa lang Kristiyano, kailangan daw mabasa mo talaga yung kada verse ng 7 times. Ibig sabihin, kung ilang verse meron ng salita ng Diyos, maintindihan mo daw siya dun sa 7 beses. Pero sabi ko, bakit po ganun? Basta basahin mo lang. And kaya nga diba sa atin, pag nagbabasa daw tayo ng salita ng Diyos, minsan hindi natin maintindihan. Kasi nga, utak ng Diyos yun, yung mabasahin natin. And sa gabi pong ito, habang nag-pray ako, kagabi, and isa sa pinaglalabanan ko rin when it comes sa December 25, is yung kalabang ko dyan lagi, yung malungkot, ang Pasko. Kasi sa bahay namin, hindi kami nag-celebrate ng Christmas, actually. Kasi yung parents ko, hindi sila naniniwala sa ganun. So, kada taon, every December 25 or 24, nasa ibang bahay ako lagi. Parang makikipasko ako sa kanila at kung ano pa. Pero hindi ako malungkot baka sabihin yung ako dito. Hindi kasi, yun yung pinag-pray ko everyday na Lord, mamulat po sila sa gantong bagay na to. Yes, di naman tayo naniniwala na December 25 talaga pinanganak si Jesus. Wala naman sinabi sa Bible na December 25 talaga. Pero alam natin na pinanganak si Jesus. Yun yung sinasabi ng Bible. At diba sa atin po, every taon-taon yun, nag-pray ako lagi na Lord, ganito po yung mangyari, gusto ko ganitong mangyari. Parang, Lord, pinag-pray ko na bago December 25, kasama ko yung family ko sa church o sa ano pa man. Yun lagi yung pinag-pray ko din. Na until now, ay sabi ko, Lord, darating din yung araw na magiging testimony ko din yun. Yung bagay na yun. So, kaya naman nung kagabi, after ng Christmas Eve, makikipas ko sana ako eh. Makikipas ko, matanda na, nakikipas ko pa. Then makikiselebrate sana ako. Pero, sobrang pagod na din, sobrang antok. Ayan, nakatulog na ako din. And then, kasi dami kong iniisip nga. Iniisip ko yung prayer meeting, Lord, kayo yung mangusap sa kanila, kayo yung magpaunawa ng mensahe niyo po sa gabing ito. Kaya, ayun po, paki-flash nga po yung ano po natin. And so, ngayong December 25, ang pinaka-common na pinag-ano ng mga tao ngayon is about gifts. Kumbaga, pera, kumbaga, ilan kaya pera kong matatanggap ngayon, ilang regalo kaya ang matatanggap ko ngayon, di ba? Ngayon, kunyari kahapon, December 24, ano po ang mindset natin? Pupunta ako sa church kasi para ma-receive ko yung regalo ni ate, ni kuya sa akin. Ay para ma-receive ko yung ampaw ni kuya at ni ate sa akin. Kung ganun po yung mindset natin, merong question sa buhay natin na kailangan natin itanong sa Panginoon, bakit doon na tayo nag-base ng Christmas? Alam niyo pa nag-work kayo sa office or nasa corporate world ka man or sa mang industry ka. Lagi yung usap-usapan. Uy, anong regalo mo sa akin? Anong regalo mo? Anong ibibigay mo sa akin? Yung mga tao ngayon, nalilimutan na nila yung essence. Ano ba talaga ang Christmas? Ano ba talagang purpose ng Christmas? Tungkol ba to sa atin? Tungkol ba to sa gifts na matatanggap natin? Pero nalilimutan nila na ang purpose ng Christmas ay makilala mo ang Diyos.
Yun talaga yun. Dumating si Jesus, Christmas, big sabihin, para makilala din ng tao kung sino nga bang Diyos. Kaya di ba yung mga tao ngayon, busy sila sa kabibili ng gifts. Wala namang masama doon sa bagay na yon. Pwede po makahingin tubig. So, sorry na. Nag-concert kasi ako. Ayan. Wala na akong boses. Ayan, so, ngayong December po, di ba, yung mga tao po, di ba, busy sila mag-prepare ng gifts nila kasi gusto nila mabigyan. Pero alam niyo po ba na maraming mga tao ngayon, ang nalulungkot kasi wala silang na-receive na gifts. Especially mga non-Christian. Pero nakakalungkot din, kahit mga believers ngayon, nakabase na sila doon. Di ba marami sa church gano'n, parang isip na, ay, hindi ako naalala ni kuya. Ay, hindi ako naalala ni ate. Ay. Thank you, Kuya Paul. Thank you. Thank you na Isaiah. So, nung ano po, ang bawat isa po sa atin, marami ding mga ganon. Lalo sa mga Christian ngayon. Parang nag-base na sila sa, nakita ko sa Facebook, sabi niya, ano ba yan, 23 na. Pero 20 pa lang yung laman ng wallet ko. Wala, 24 na dati. Ganto na yung laman ng wallet ko. Ngayon, ni 20, wala talagang sumisilip sa wallet ko. Dahil mga tao ngayon, nag-base na lang sila sa mga kung ano matatanggap nila. Kung ganto lang yung na-receive nila, magiging ganto lang din yung Christmas ko. Kung ilan yung gifts na marireceive ko, doon lang din nakabase yung joy na meron ako. Pero tayo sa Christian, hindi po tayo ganon. Walang gifts, wala ka mang ma-receive, pero may Jesus ka. Yun yung pinaka-essence, yun yung pinaka-masayang parte ng buhay natin. Ang pag-aaralan po natin ngayon is about the 7 gifts of Jesus. Di ba? Sa Luke 2, sa chapter 2, verse 9 to 11, ay mababasa po natin dyan. Sabi po dyan, suddenly, an angel of the Lord appeared among them, and the radiance of the Lord's glory surrounded them. Yung, sabihin, yung liwanag ng Diyos, na makikita mo doon kung, inisip ko nga, paano nila nakita yung sobrang liwanag ng that time. And sabi yan, and they were terrified, natakot sila. But the angel reassured them, don't be afraid. He said, I bring you good news that will bring great joy to all people. The Savior, yes, the Messiah, the Lord has been born today in Bethlehem, the city of David. Alam niyo po ba nung pinanganak si Jesus, meron na rin siyang binigay na regalo sa atin? Sino po naniniwala dito na nung pinanganak si Jesus, meron na rin siyang binigay na regalo? Sino po dito nung pinanganak nagdiwang ang buong mundo? Kunwari, pinanganak si Gab. Magdiwang tayo ngayon, pinanganak sa housing si Gab. Yung mga buong Southville ba, nagpalakpakan sila? Di ba, nagsigawan sila, nagpatawag sila ng banda. Walang ganon. Ang naging masaya lang nung kapanganakan ni Gab ay walang iba kundi magulang niya. At yung mga kapatid niya. For sure ako yun lang yung masaya. Pero yung buong kapitbahay nila, ano naman kung pinanganak siya? Ano naman? Sino ba yan? Pero si Jesus, nung pinanganak siya, pati buong kalangitan nag-rejoice. Kaya tayo alam nyo minsan, bakit nalilimutan natin mag-rejoice? Kasi nalimutan natin na pinanganak si Jesus para sa atin. Yeah. Kaya di ba, inisip natin na parang, bakit ganito yung Christmas ko? Naulan. Hirap mamasko kay Ninong. Hirap makalapit. Naulan. Ang lakas pa ng ulan. Lord, ang unfair mo naman. Mamamasko lang ako ngayon. Pinaulakas mo pa ng ulan. Yeah? Marami mga bata ngayon, parang yung mga ninong naman nagdidiwang, yehey, malakas yung ulan. Wala yung inaanak ko ngayon. Yeah? Masaya yung mga ninong at nina ngayon kasi bakit? Hindi nakapunta sila. Bawal na sila bukas kasi 26 na eh. Hindi na Pasko yun. Kaya sasabihin ko, balik ka na lang sa 25. Diba? Kaya diba, maraming mga tao ngayon, ganun na yung ginagawa po nila. Kaya diba tayo, ano po dyan, si Jesus, meron siyang 7. Pag-aralan natin 7. Actually, madami pa po yan. Pero meron lang si Jesus na 7 na binigay po sa atin. Na minsan, as a Christian, nalilimutan natin na, nga pala, binigay sa akin to ng Diyos. Bakit hindi ko ginagamit? Okay? So number 1 po yan. Ay, sabi niya sa number 1. Ang unang binigay ng Diyos sa atin, basahin po natin. Freedom. So sa Galatians 5, verse 13, sinasabi po dyan, for you have been called to live freedom by my brothers and sisters. But don't use your freedom to satisfy your sinful nature. Instead, use your freedom to serve one another in love. Nung nasa Batangas ako pa uwi, sinubukan kong mag-drive nung first time ko yon sa buong buhay ko. Then, habang nagdadrive ako sa dun sa Batangas, sabi ko, Lord, napakaswerte ko kasi
nakikita ko yung beauty ng nature mo. Kumbaga, napakaganda nung, beauty ng ano to? Napakaganda nung paligid habang namamasyal ako doon sa lugar na yon. Di ba, pag pumunta ka nga daw sa kulungan, ang sigaw ng mga tao doon, freedom. Yun ang gusto lang nila. Kung tatanungin mo lahat ng mga preso, anong gusto mong iregalo ko sa iyo? For sure lang sasabihin niya sa inyo, kalayaan. Di ba? Maraming mga Christian po ngayon, nagsisimba sila, pero hindi sila malaya. Nakakulong sila sa mga problema nila, nakakulong sila sa mga kalungkutan nila, nakakulong sila sa mga problema nila sa bahay, sa kanilang mga ginagawa. Marami po mga Christian ngayon. At I pray po, di ba, hindi tayo maging kulong lang sa bagay na yun. Ibig sabihin, pinalaya na tayo ng Diyos. Kaya nga tayo may reason mag-rejoice. Kaya tayo may reason na umawit sa Panginoon. Kasi nga, we are free. Di ba? Kailangan niyo pong isipin, kung hindi pinanganak si Jesus, walang word na freedom. Lagi niyo pong isipin yon. Kung hindi pinanganak si Jesus, walang word na freedom. Hindi natin alam yan, yung freedom na yan. Lahat tayo nakakulong na. Kasi bakit po? Nagkasala po ang tao eh. Pero dahil kay Jesus po, di ba, nung ipinanganak siya, nagkaroon na rin tayo ng freedom natin. Kaya di ba, malaya tayong pumunta sa church, malaya tayong ibahagi yung salita ng Diyos, malaya tayong lumapit sa mga kapatiran natin sa Panginoon. Kasi nga, pinalaya na tayo ng Panginoong Diyos. Di ba? Ilan po sa atin ngayon, mga Christian ngayon, kapatiran natin sa iba't ibang panig ng mundo, hindi nila masyadong na-enjoy yung freedom. Bakit po? Kasi bawal sa kanila ang salita ng Diyos. Bawal sa kanila dun. Bawal sa kanilang mag-fellowship sa lugar na yon. Hindi nila manasan. Unlike sa Philippines, sobrang laya po natin sa lahat po ng ginagawa po natin. Kaya diba sa atin po, kung nagsisimba tayo, nahirapan tayo minsan mag-worship, nahirapan tayo minsan manalangin, baka nakakulong tayo. Lagi natin i-check kasi walang makakapag-check sa atin personally, kundi kayo lang din. Ako ba malaya ba talaga ako? Nagagawa ko ba talaga yung para sa Panginoon? Alam niyo po, sad to say, maraming Christian, binigyan ng Diyos ng freedom, pero yung freedom na yon ginagamit nila para magkasala. Di ba? Kaya di ba sa atin, meron tayong free will na tinatawag. Pwede nating gawin kung ano yung bagay na gusto natin. Pero di ba dahil din sa minsan sobrang kalayaan din, minsan nalilimutan natin ng Diyos. Kaya nangyari po, nagkakasala po tayo. Ay, pwede naman ako gawin kong bagay na ito eh. Pwede ko naman itong gawin. Pwede ko naman gawin ang ganyan na yan. Pero diba, lagi nating isipin, sa lahat po ng gagawin po natin, kalooban ba yun ng Diyos? And sa next verse po dyan, may sinasabi po dyan si Timothy. He gave His life to purchase freedom for everyone. This is the message. This is the message God gave to the world at just at the right time. Masabi ng Diyos, kumbaga yung freedom, binili niya mismo sa pamamagitan ng kanyang blood. Di ba? Walang tao sa mundo ang kayang bumili ng kalayaan. Di ba? Si Jesus lang. Siya ang nagbigay sa atin nun. Bakit po? Meron tayong reason. Di ba? Mag-rejoice sa Christmas. May reason tayo na, Lord, thank you kasi pinalaya mo kami. Kasi dapat nandito na kami sa bagay na to. Pero salamat sa Panginoon kasi nga, binigyan niya tayo ng freedom na yun. Di ba? He gave His life. Yung buhay niya mismo, ang ibinigay niya sa atin. Nang sa ganun, ang bawat tao na tatawag sa Kanya, maniniwala sa Kanya, ay magkakaroon na ng kalayaan. Di ba? Alam niyo po, maraming mga tao ang lumalakad sa mundong ito, pero nakakulong sila spiritually. At yun ang ginagawa ni Jesus. Bakit kailangan niyang ipinanganak? Kasi gusto niya yung mga anak niya, malaya sila. Alam niyo ang purpose ng kalayaan? Bakit tayo kailangan palayain ng Diyos? Para sambahin natin siya. Kasi hindi natin siya masasamba kung hindi tayo malaya mismo. Diba? Anong kailangan gawin ng Diyos? Tatanggalin niya lahat ng bagay na makakadlang sa'yo. Itong bagay na nagpapakulong sa'yo. Unforgiveness, bitterness, at kung anumang bagay na yun na nagbibihag sa'yo po, diba? Tatanggalin niya ng Diyos, diba? Sa magitan ng freedom na yun. Kaya diba kung nung di pa tayo Christian, marami tayong mga ginagawa sa buhay na alam nating hindi nakakalugod sa Panginoon. Dati, nung hindi pa ako Christian, lagi akong baraha, or nasa kalsada ako, bibinggo ako, kung ano pa yung ginagawa ko. Medyo natatawa lang ako pag kinukwento ko ngayon. Pero dati, doon ako bounded sa bagay na yun. Until such time, nung niligtas ako ng Diyos, pinalaya ako ng Panginoon John sa bagay na yun. Hindi madali sa umpisa, kasi merong temptation, merong kang kailangan pagdaanan. Pero sa tulong ng Panginoong Diyos po, di ba, nawala po yung bagay na yun. Di ba? Hindi lang po akong ganon, di ba? At sa mundo, maraming mga tao ang nangangailangan ng kalayaan ng Diyos.
Kaya diba tayo sa Christian, yun yung purpose ng Give a Gift. Ang purpose ng Give a Gift natin po, di ba? Hindi makilala ng bata yung mga regalo. Makilala nila yung giver. Makilala nila anong purpose ng Christmas. Kaya di ba, pag nagbibigay tayo ng gifts sa kanila, ang pinapaunawa natin sa kanila, si Jesus. Yung purpose ng Christmas, di ba? Dahil kay Jesus, kaya meron kang ganyan, di ba? Doon pa lang, sa habang bata pa lang sila, mamumulat na sila na paglaki nila, kailangan nilang maglingkod sa Panginoon. Not literally na maging pastor or maging evangelist sila, na buong buhay nila hanggang makita nila ang Panginoon, ay maglilingkod sila. Di ba kaya yung mga kids natin, tinetrain natin sila na someday na may mag-a-arise. Kaya like kung pag may pinag-pray ako about sa kanila, Lord, mag-a-arise po sa kanila yung mga prophets, evangelists, teachers, pastors, mag-a-arise po sa kanila lahat ng yon. Di ba? Tulungan niyo po kami na matrain sila. Di ba kaya sa atin po, kung saan man po tayo dalhin ng Panginoong Diyos, gamitin natin yung freedom na yon para palayain din yung bawat isa. Kung nasa school ka ngayon, nasa work ka man ngayon, di ba? Tinawag ka ng Panginoong Diyos sa bagay na yan. Ibig sabihin, tayo yung magiging susi sa kanila. At yung daladala nating susi, yun na yung salita ng Diyos para magbigay ng kalayaan po sa kanila. Sabi yan, Christians should not be slaves to sin because we are free to do what God wants and to glorify Him by demonstrating loving service to others. Ang pinaka-common daw bakit hindi tayo pinaniniwalaan ng mga tao is because yung love. Diba? Kung naisipin na paano tayo magtrato sa kanila, paano natin itrato yung mga kapatid natin sa Panginoong Diyos, nag-base sila. Kasi ang mga unbeliever, di ba di sila nagbabasa ng salita ng Diyos? Ang binabasa mismo nila, yung buhay po natin. Di ba? Kahit hindi sila magbasa ng Bible, pag nakikita sa atin yung salita ng Diyos, ibig sabihin, nagbabasa na rin po sila ng salita ng Diyos. Kaya kung saan ka man nilagay ng Diyos, sa school ka man, mag-stand out tayo doon, di ba? Magningning tayo doon at na talagang pakita natin doon na paano ba mamuhay ang isang Christian na pinalaya ng Diyos. Di ba? Kaya nga di ba inisip na meron akong office mate. Ano kasi siya, member ng LGBT. Sabi ko, paig ka ba na ganyan ka na lang? Ano ka ba? Wala ka nang, medyo nagagaya ko yung boses. Wala ka nang magagawa kasi ganito na ako, pinalaki. Pero habang kausap ko siya, ang pinaka-reason bakit naging ganun pala siya is kulang ng pagmamahal ng magulang. Kumbaga sa parang wala kasing nagkikare sa akin kaya buti pa yung ibang ganito. Kaya dumating sa punto, di mo siya mahalata na ganun siya until na makausap mo siya. Kasi laking tao, taba, macho, parang upakan ka pag isang magkakamali mo lang. Pero pag nakausap mo, ay, dalaga pala yung kausap ko. Minsan kaya naisip ko, Lord, tulungan nyo naman na mabago po yung bagay na yan. Kaya di ba sa lagi niyang sinasabi sa akin, Sir Alfred, bakit ganun? Ako, ma-attitude ako, pero kahit minsan nasisigawan kita, ang bait-bait mo sa akin. Sabi ko, ay ganun ba? Di ko napapansin minsan. Kaya parang inisip ko, parang minsan ang kailangan lang nila, yung makikinig sa kanila. At doon makikita na minsan, kasi minsan mga Kristyano, di ba, alam mo ba yung sabi ng Bible, sabi ng ganyan, di ba? Kaya di ba maraming mga tao ngayon natitisod naman sa mga Kristyano. Kasi bakit? Binabanatan agad ng mga theology. Di ba? Nalilimutan nila agad nila na ang mga tao, need lang naman talaga nila yung love. Then saka mo papasukan ng salita ng Diyos. Na sa atin, yun yung pinakamahirap talaga minsan. And we need to pray na Lord, punuin nyo kami ng love mo. Nang sa ganun, ma-share namin yun. Kasi mahirap kasi yung magbibigay tayo ng love sa kanila na tayo mismo, hindi mismo natin naranasan yung bagay na yun. Kaya kung gusto nating ma-share yung love na yun, kailangan magpapuno muna tayo sa Diyos ng love na yun. Okay? So sa number 2, sabi niya, yung love na paghanap po natin, ang sunod na binigay sa atin ng Diyos is mismong yung pag-ibig niya. Sa John 3:16, ay verse po ba dyan? And for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting. Anong sunod? Kala ko everlasting joy. May nakatulala. So, ang sunod po na binigay sa atin ng Diyos ay mismong yung pag-ibig niya. Naisipin niyo pong mabuti, yung Diyos, makapangyarihan siya. Yung earth, yung universe, nandito lang sa kamay niya. Actually, mas malaki pa nga yung munggo kaysa sa atin kung ikukumpara sa Diyos. Pero ang ginawa niya po mismo, di ba? Naging bata siya, pinanganak niya muli. Para ma-encounter niya, parang ma-experience talaga ng mga tao. Ano ba talaga ang Diyos? Gaano ba talaga tayo kamahal ng Panginoong Diyos? Ang pinaka-example nga sa akin ni Pastor Hem dyan before, nung nagawantuan kami, ikaw ba payag ka maging langgam para lang iligtas yung mga langgam na yun? Sabi ko sa kanya before, ayoko nga, sarap-sarap maging tao, tapos gagawin mo ako langgam. Ganon talaga yung sinabi ko sa kanya before. Pero nung na-realize ko na,
Ganun yung pag-ibig ng Diyos. Hello, Diyos ako. Di ba? Isipin mo, ako si Lord, tapos magpapakatao ako para ibigay ko yung buhay sa inyo. Di ba? Yun yung tunay na love ng Diyos. Di ba? Kaya mong isacrifice yung bagay na yun. Kasi Jesus, hindi siya nag-alinlangan. Wala kang mababasa dyan sa Bible na at nag-alinlangan ang Diyos nung binigay niya ang kanyang buhay. Kundi sabi dyan, for God so loved the world. Hindi naman mahal ni Lord yung world mismo. Yung nandun sa world. Di ba? Sino po yun? Tayo. Kaya binigay ng Diyos yung buhay niya para sa atin. Nung sa ganun ay maranasan po natin. Sa Psalms, ay sabi yan, when we share the good news with others, our love must be like Jesus, willing to give up our own comfort and security so that others might join us in receiving God's love. Totoo naman talaga sa langit, sobrang ganda ng place ni Lord. Nakaupo siya sa right hand ni Abba Father. Sobrang maganda na yung kalalagay niya doon. Like kung iniisip doon, sabi ko, nung binabasa ko, Lord, hindi ko ma-explain bakit ganun yung pag-ibig mo sa amin. Sabi ni Lord, ganun talaga yung pag-ibig ko sa inyo. Minsan hindi natin maintindihan. Pero kailangan nating tanggapin yung bagay na yun. Minsan kasi yung mga tao, di ba, parang inisip nila na, ayoko tanggapin yan, hindi ako worthy para tanggapin yung pag-ibig ng Diyos. Sa atin naman talaga Hindi naman talaga tayo, kasi bakit? Isa lang tayo maduming basahan sa harap ng Diyos. Pero di ba, dahil kahit marumi tayo, yung blood ni Jesus, yun yung naglinis ng lahat ng yun. Kaya di ba, meron tayong church, di ba? Meron tayong purpose, lahat ng ginagawa natin. Lagi niyo pong isipin na kung walang pagbibigay ng buhay, kung hindi pinanganak si Jesus, walang kwenta ang church. Totoo lang, kung hindi pinanganak si Jesus, tigil na natin yung pag-church natin. Kasi wala nang sense ang lahat ng yun. Di ba? Kaya tayo minsan nag-rejoice ngayon kasi nga, pinanganak si Jesus, pinanganak siya para sa akin. Pinanganak siya para sa iyo. Pinanganak siya para dyan sa katabi mo. Di ba? Kahit ganyan yan, pinanganak si Lord para sa kanya. Parang di makatingin si George kay AJ, Hindi, joke lang. Di ba? Pinanganak si Lord para dyan. Di ba? Ganun kamahal ni Lord ang bawat tao. Okay? Kaya sa atin po, di ba, maging lesson learned po yun sa atin. And God's faithful love opens the door for us. Without His mercy and kindness, we'd be unfit to approach Him. Kaya isipin niyo mabuti, kung wala yung kindness ng Diyos. Di ba alam niyo po sa Old Testament, yung tabernacle doon, yung mga priest o yung mga high priest that time, hindi sila basta-basta na, ay, napagtripan ko ngayon, pupunta ako ng tabernacle. Kakausapin ko ang Diyos. Hindi pwedeng ganun. Bakit po? Pwede silang mamatay. Kaya di ba sa Day of Atonement, isang beses lang, pupunta na sila dun sa most holy place. Tayo ngayon, malaya tayo. Di ba bakit? Tinanggal na ng Diyos yung kurtina na yon na maglalagay sa atin ng barrier para makalapit tayo sa presensya ng Diyos. Kaya di ba kung yung mga priest o mga high priest that time magsasalita ngayon, sasabihin nila, sana all madaling makalapit sa presensya ng Diyos. Kasi yung mga high priest, kailangan nilang consecrate yung sarili nila, malinis sila, blameless, walang anumang bahid ng anumang kasalanan, para lang ma-encounter nila yung presence ng Diyos. Pero sa atin po, di ba, ang kailangan lang natin gawin is i-approach mismo. Tanggapin natin yung pag-ibig ng Diyos. At doon mo maintindihan yung presensya ng Diyos. Kaya di ba sa atin, nung pumunta tayo dito, anong purpose po natin? Para lang umawit? Siyempre, maranasan mo yung presensya ng Diyos. Di ba? Hindi ka naman pumunta dito na parang, kasi nandun yung friend ko So, dapat nandun din ako. Hindi. Pumunta ka sa church kasi gusto mong ma-experience yung presence ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, pumunta ka dito para ma-experience yung presence ni Lord. Sige, tapatin mo pa. Parang hindi niya naririnig. Diba? Yun ang purpose natin kaya tayo nag-church. Kasi nga, yung naranasan nating presence ni Lord, foretaste lang. Patikim lang lagi, patikim. Kung last prayer meeting, nagkaroon tayo ng matinding revival, patikim lang yun ng Diyos. Ang pinaka-great talaga na presence niya, dun sa langit. At eternal yun at habang buhay nating maranasan yun. Kaya diba tayo, minsan nawala yung excitement natin, ay, Sunday, nakakapagod. Simbang umaga, ang gagawin. Baka nalilimutan na natin, kulang tayo sa presence ni Lord. Pag yung katabi mo, tinatamad daw matinang gawain, ibig sabihin, ayaw na din niyang maranasan yung presence ni Lord. Kaya sarap kaya sa presence ni Lord. Pag nagbabasa ka ng Bible, parang, Lord, hindi ko pa ito alam Pag nagpipray ka, Lord, grabe, parang sobrang saya. Hindi mo ma-explain yung bagay na yun. Kaya di ba pag nag-yearn camp tayo, yun yung pinaka-inaasam talaga natin Pag bumaba na yung presence ni Lord, wala na akong pakialam sa katabi ko. Kung sino ka man, kung tumutulo na yung sipon niya, wala na akong pakialam.
Focus lang ako kay Lord. Focus lang ako sa ginagawa ko. Kaya pa nagpupuri tayo sa Panginoong Diyos, ayaw natin matapos yun. Di ba? Itong last na prayer meeting natin, yun yung pag-pray natin sa Panginoon. Na Lord, iparanas niyo po sa amin yung hindi pa namin naranasan na presensya mo. Okay? Sumunod po, sa number 3, ayan yung peace. Ang pangatlo pong binigay sa atin ng Diyos na regalo is yung kapayapaan. Yung katabi mo po ba, kaya ba niya magbigay ng kapayapaan sa'yo? Hindi po. Problema nga lang binibigay sa akin yan eh. Yung katabi ko, hindi po talaga kapayapaan. Pag nakikita ko siya, parang walang peace. Kasi pag nakita ko yung mukha niya, parang hindi Christian. Pag nakita ko yung mukha niya, nakasimangot. Parang wala po siyang kapayapaan. Bagbag lagi yung problema niya. Okay? Sa Psalms 4:8, sabi diyan, in peace, I will lie down and sleep. For you alone, O Lord, will keep me safe. Ilan po sa atin dito ang hindi na nakakatulog? Ilan po sa atin na ito ang mahirap makatulog tuwing gabi? Dami nating iniisip, dami nating dapat gawin, ano kung bagay na to. Ibig sabihin, nawawala na yung peace na binibigay sa atin ng Panginoong Diyos. Sa Psalms 29 verse 11, sabi yan, the Lord gives His people strength, the Lord blesses them with peace. Yung kapayapaan ng Diyos, pag dumating sa iyo yan, magugulat ka na lang na dahil mong problema pero nawala ang lahat. Ako na rin, madami kang, hindi ko na alam gagawin ko sa bagay na to. Itong katabi ko na to, Lord, matagal ko nang pinagpipray to. Ang kulit pa din. Siya ang nagiging dahilan. Bakit wala akong kapayapaan, Lord? Yeah? Minsan, nagiging gano'n na tayo. Lord, ang kulit talaga. Pwede bang, minsan parang ang nagiging cause na ng wala tayong kapayapaan mismo yung sarili natin, minsan yung katabi natin, at yung minsan yung pamilya natin, at kung ano pa man. Pero si Lord po, di ba, pag nagbigay siya ng kapayapaan, tatanggalin niya lahat ng yun. Diba? So, unang binigay sa atin ng Diyos, ano po? Is yung kapayapaan. Yung katabi mo, hindi yan kaya magbigay ng 100% na peace. Kahit bigyan ka niya ng blue bills, hindi yan magbibigay sa'yo ng peace. Panandali ang kasiyahan lang. Kahit anong ibigay sa'yo niyan, hindi yan magbibigay ng assurance ng 100% na peace. Tanging si Lord lang po. Kaya diba nung naging Christian tayo, pag may bills, diba, kunwari sa mga magulang po natin, ayun na siya. Ayun na. Ayun na si Judith. Ayun na yung Meralco. Anong gagawin natin? Paano to? Anong respond ng Kristiyano? Praise God. Babayaran ni Lord. Bakit? Meron na tayong peace na nagmumula sa Kanya. Diba? Yung mga youth, diba, parang, hindi pa ako fully paid. Kulang pa ako 200. Di ba? Kulang pa ako 100, kuya. Pero anong respond ng mga Christian ngayon? Babayaran ni Lord yan. Ibig sabihin, nagkakaroon na tayo ng peace. Pero ikumpara mo yung sarili mo nung hindi ka pa Christian, ngayong Christian ka na, ang laki ng pinagkaiba, di ba? Nung hindi ka Christian, paano na to? Hindi ko na alam yung gagawin ko. Pero naging Christian ka na, nagiging madali na lang lahat sa atin. Na kahit alam mong problemado ka, bibigyan ka ng Diyos ng peace ng bagay na yon. Bibigyan ka niya ng kapayapaan sa lahat ng oras po, di ba? At sa lahat ng pagkakataon po, di ba? Nang sa ganon, maranasan natin yung fullness ng paglilingkod natin sa Panginoong Diyos. Maraming mga tao ngayon bagbag ng problema. Paglabas mo pa lang ng pinto dyan, parang wala silang kapayapaan. Kasi nga, ano ba yan? Christmas na Christmas, wala akong pera. Christmas na Christmas, wala akong na-receive na regalo. Wala kaming ham. Wala kaming Noche Buena ngayon, di ba? Wala silang kapayapaan ngayon, di ba? Wala silang peace na tinatawag. Pero sa Christian po, di ba? Masaya tayo. Kasi bakit? Nung pinanganak si Jesus, kasabay din nun yung kapayapaan sa atin. Kaya diba, meron tayong reason na magpasalamat sa Panginoon, gawin yung bagay na magbibigay ng kaluguran sa Kanya, at kung ano pa. So, sunod po, and so number 4 is yung joy. Sa Psalms 47 verse 1, meron pong verse. And sabi yan sa Psalms 47 verse 1, come everyone, clap your hands, and shout to God with joyful praise. Diba sa atin, pag pupunta tayo sa church, hindi pwedeng walang praise na tinatawag. Hindi pwedeng walang worship na tinatawag. Ibig sabihin, magiging patay ang church kung walang praise and worship na tinatawag na yan. Kaya meron laging joy. Kung nalulungkot ka ngayon, magpuri ka sa Panginoon. At magulat ka doon. Kasi David, di ba sinasabi niyan, restore to me the joy of your salvation and make me willing to obey you. Nung si David na nagkasala siya sa Panginoon kay Bathsheba, di ba, alam niya yung importance ng joy.
Kasi bilang isang musician, bilang umaawit sa Panginoon, alam niya mismo, nakarating siya mismo doon sa presence ni Lord. Na-meet niya mismo, personally, na-meet niya mismo yung nagbibigay ng glory na yun. Kaya di ba nung nagkasala siya, napahiwalay siya doon sa presence na yun. Kaya sinabi niya dyan, no, restore to me the joy of your salvation. Nag-pray siya doon sa Panginoon, Lord, i-restore mo yung joy na yun. Kaya di ba this Christmas, ang purpose natin, bakit tayo merong Christmas? Kasi meron tayong joy, meron tayong celebration na magpuri sa Panginoong Diyos. Yung joy na yon ang nagiging dahilan bakit tayo may gana laging umattend sa lahat ng gawain na yun. Kasi masaya sa presensya ng Diyos. Sino po dito nung naligtas siya, lumungkot yung buhay niya? Taas po ang kamay. Nung nakilala niya ang Panginoong Diyos, naging lalong miserable ang buhay ko. Pastor, hindi mo maintindihan to. Ganito talaga yung nangyari sa akin. Diba? Wala naman po, diba? Kundi mas lalo tayo naging masaya. Pag tinatanong mo yung mga kabataan, bakit ka nag-i-stay? Sobrang saya po eh. Sobra yung joy ng Panginoong Diyos. Sobrang ganto. Sobrang saya. Itong bagay na to. Diba nung nakilala ko rin si Lord, parang inisip ko, nung time na yon, July 10, 2016, parang ang weirdo ng paligid ko. Umiiyak, tumatawa. Pero nung umuwi ako, sobrang saya ko. At doon ko na-experience, sabi ko, ano ba to? Parang hindi ko maintindihan, ano bang meron? Kaya diba, nung habang lumalapit ako sa Panginoon, ito pala yung joy na kayang ibigay ng Diyos. Long-lasting yung bagay na yun. Kaya diba sa atin po, diba, si David, na-experience niya mismo yun. Every time na umaawit siya sa Panginoong Diyos, naranasan niya yung joy. Yung everlasting ng joy. Everlasting joy ng Panginoon. Kaya diba sa atin po, diba, kaya tayo umaawit kasi gusto natin maging masaya. Kaya diba pag si song leader nagsabi, magpuri tayo sa Panginoon. Magpuri po tayo. Magpuri tayo sa Panginoon. Okay. Ibig sabihin, hindi nila alam talaga yung joy sa pag-praise and worship. Diba? Wag natin nantayin na yung song leader pa natin na magkakapaos-paos na parang encourage tayo, magpuri tayo sa Panginoon. Diba? Kasi, pag nandito talaga kay Sarah, makikita mo doon pag magpuri tayo sa Panginoon. Magpuri tayo sa Panginoon, yung pangatlong beses na talaga. Diba? Kasi bakit? Hindi nila na-experience talaga yung presensya ng Diyos. Pag ikaw talaga mismo naranasan mo yung presence ni Lord, magugulat ka talaga na, ano bang nangyari sa akin? Bakit ganito ako? Hindi naman ako showy, hindi naman ako loving na tao. Bakit ganito? Kasi bakit? In-impart na sa'yo ng Diyos yung joy na nagbumula sa Kanya. Kaya di ba pag nagpupuri tayo, tumatalon tayo, nagpapalakpakan tayo, sumisigaw tayo ng malakas na hallelujah, kahit wala tayo sa tono, umaawit pa rin tayo sa Panginoon, ginagawa natin yung best natin. Kasi hindi na to usapang tono, usapan na to ng joy na naranasan ko. Sobrang saya ko magpuri sa Panginoon. Kaya di ba nung pinanganak si Jesus, yung mga angels, yung mga shepherds, di ba, nagpuri sila sa Panginoong Diyos. Kaya di ba tayo, bakit tayo may reason? Yun yung purpose, bakit may praise and worship. Kasi alam natin, ipinanganak yung tagapagligtas natin. Yun po yung essence nun. Yun yung purpose ng Christmas. Kaya di ba sa atin, wala ka mang natanggap na ampaw, na regalo, nagmumula sa mga ninong at ninang mo, magpuri ka sa Panginoon. At sasaya ka ulit. Ay, ayoko magpuri ngayon kasi 30 lang yung laman ng wallet ko. Mahina ngayon ang kitaan. Mahina ngayon, parang, ano ba yan, 24 na, pero kahit 100, wala talaga. Hindi ako magpupuri ngayon. Hindi ako magpupuri ngayon kasi wala kaming ham. Wala kaming biko. Di ba? Naka-base na ba tayo dun sa bagay na yon? Kung hindi, di ba? Kasi bakit as a Christian, every December, excited tayo. Kasi alam natin na, Lord, praise God kasi magpupuri na naman kami. Yun yung purpose natin. Sa Psalm 66, pakibalik po. Psalm 66 verse 1. Ay, ayaw na. Ayaw na mag-next. Ayan, sabi yan, shout joyful praises to God, all the earth. Alam niyo po ba na yan ang gustong-gusto ni Lord? Yung magsisigaw tayo ng papuri sa Kanya. Ilang population meron sa mundo? Diba 8 billion nata kung di ako nagkakamali po, diba? Pero ilan lang doon ang nagpupuri sa Panginoon. Kahit ginawa na ng Diyos na 24/7 ang mundo, kung umaga dito, gabi sa Amerika, ang purpose nun bakit? Para may magpuri sa Kanya. Pero sad to say po, diba, mga Christian ang nagpupuri sa Panginoon. Marami pa rin mga tao ngayon ang hindi nagpupuri sa Panginoon. Okay? Sabi sa munod po dyan,
Sabi yan, whenever you tell parts of your life story, be sure to include how God has been work in it. And di ba? Bakit may Diyos-Diyosan dyan? Ayan, so, ayan, hindi po ako gumawa niyan. Ayan. Pakibura nga. Hindi, joke. Ayan, so di ba? Every time na sinasabi natin yung mga, ba't kasi nandyan yan? Yung personal na testimony natin sa Panginoon, sabotahe to Ayan. Sabotahe yan. Hindi, joke. Ayan, nagpatulong lang po kasi ako. Ayan, so every time po na sinasabi natin yung personal nating testimony sa Panginoong Diyos, di ba? Ay, sa mga tao po, di ba? Huwag natin kalilimutan yung pagkasabi natin ng pagkataguyod ng Panginoong Diyos sa mga buhay po natin. Di ba? Nagbibigay tayo ng testimony, hindi para mag-glorify tayo, kundi mag-glorify ang Diyos. And next na nga natin. Ayan, sabi yan, God wants us to be close to Him and to experience His full and complete life. Yun ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Hindi sinabi ng Diyos na, sa gantong araw lang kayo lalapit sa akin kasi doon nyo lang maranasan yung presensya ko. Hindi sinabi ng Diyos na gano'n, kundi everyday, pwede tayong lumapit, maranasan natin yung fullness, yung presence ni Lord na gustong-gusto niyang iparanas sa atin. Pero nami-meet po ba natin yung bagay na yun? Diba? Sobrang kabisihan ng mga tao ngayon sa lahat ng mga ginagawa po nila. Nagiging busy sila sa mga bagay na hindi naman kaparanan ng Diyos. Ang gusto lang ng Diyos this December, magkaroon tayo ng thanksgiving sa Kanya, magkaroon tayo ng adoration, ng praises, ng worship sa Panginoon, at mapag-aralan natin yung salita ng Diyos at magbigay tayo ng glory sa Kanya. Sabi niyan, you may still have the face earthly consequences as David did, but God will return the joy of your relationship with Him. Si David, hindi lang siya basta natapos na nagkasala. Nung nirestore siya ng Panginoong Diyos po, di ba? Ginamit muli siya ng Panginoon. At maraming mga Bible characters po sa Bible ang nahulog sila sa pagkakasala. Pero nung humingi sila ng tawad sa Panginoon, nirestore muli ng Diyos yung joy na yun. Di ba sometimes nagkakaroon tayo ng pagkakasala, nahuhulog tayo, nagkakamali tayo minsan. Pero pag nag-ask tayo sa Panginoon, Lord, i-restore niyo naman po yung joy na yun. Kailangan niyo pong isipin, kung walang repentance na magaganap, walang restoration ng joy ang magaganap. Ganun lagi yun. Kung gusto niyong sumaya, humingi tayo ng tawad sa Panginoon, gawin natin yung bagay na alam natin na magbibigay ng kaluguran din sa Panginoon. Kaya diba si David, nung nagkasala siya kay Bathsheba, ang una niyang ginawa po, diba, humingi siya ng tawad agad sa Panginoong Diyos. Kasi nalimutan niya agad, diba, kung gaano kahalaga yung presensya na yun. Kaya diba sa atin, nagiging minsan kagaya tayo ni David na nagkakamali tayo, nagkukulang tayo sa Panginoong Diyos. Pero si Lord hindi siya basta natapos lang na sobrang damot lang sa presensya na yun. Kundi lagi natin pinag-pray na, Lord, i-restore mo muli kami. Kaya diba sa atin parang pag may nagawa tayong pagkakamali sa Panginoon, sobrang hirap mag-worship, ang hirap manalangin, parang feeling natin ang layo ng Diyos sa mga buhay po natin. Pero once na nag-ask tayo sa Panginoon, Lord, restore to me the joy of my salvation. Diba? Inaayos muli ng Panginoon yung bagay na yun. Nang sa ganun makalapit muli tayo sa Kanya. Sumunod po, pang-5, is yung blessing. Sa Proverbs 10, chapter 10, verse 22, and sabi po dyan, the blessing of the Lord makes a person rich. Amen? The blessing of the Lord makes a person rich, and He adds no sorrow with it. Di ba sa atin po, kung isip mabuti, kung hindi pinanganak si Jesus, wala rin blessing sa mundo. Di ba? Kung hindi pinanganak si Jesus, wala tayong blessing na maranasan ngayon. Wala tayong maranasan na magpapalaga, wala tayong maranasan na mga blessing na dapat nating maranasan sa Panginoon. Sabi sa John 1:16, for His abundance, we have all received one gracious blessing after another. Dahil dun sa abundance ni Lord, kaya malaya tayo ngayon. Dahil dun sa blessing ng Diyos, kaya meron kang gifts ngayon. Dahil sa blessing ng Diyos, kaya may pera ka ngayon. Meron kang pagbigay na ginagawa. Diba? Kaya lagi niyo isipin, kung ano man binigay sa'yo ng blessing ng Diyos, iparanas din po natin yun sa iba. Kaya tinatawag na share your blessing. Sabi mo nga sa katabi mo, share your blessing. Share your blessing. Nakadami ka naman kagabi. Share your blessing. Diba? Share your blessing naman, diba? Kaya diba sa atin po, yun yung purpose ba ng Christmas? Iparanas din natin yung blessing na yun. Blessing yung gumising ka, umaga. Blessing yung nakakakurap ka pa din ng maayos. Na yung kurap mo hindi kaliwat kanan. Blessing yun ng Diyos. Napayag ka ba kukurap ka left and right? Kukurap ka left and right gaganon. Blessing yun ng Diyos. Blessing din ng Diyos yung tumitibok yung puso mo ng maayos ngayon. Blessing yun ng Diyos na tumutulo yung pawis mo ngayon. Blessing yun ng Diyos na maayos ka ngayon, maayos yung kalusugan mo.
lahat yung blessing ng Diyos. Kaya diba, isipin niyo po mabuti, kung ang December natin, pupunuin lang natin ng puro kalungkutan, ibig sabihin, hindi mo talaga na-experience yung blessing ng Diyos. From January to December. Kaya diba, kaya nga para sa akin, ang December, ano talaga siya hindi siya basta para maging malungkot ka lang. Kundi month siya ng celebration. Celebration ng pagpuri sa Panginoon, pupunuin mo to ng pasasalamat, ng pag-awit para sa Panginoong Diyos. Kasi alam natin na magmula January hanggang December, tinaguyod tayo ng Panginoon. Di ba? Paano kaya kung nung October pa lang, dahil si John Rex hindi magpasalamat, wala na, hindi ko na patitibukin ang puso niya. Paano kaya kung gano'n ang Diyos, no? Parang, etong tao na to, paano kaya kung gano'n yun? Baka naubos na yung tao. Pero dahil sa blessing mismo, kasi minsan nalilimutan ng mga tao na, wala akong pera ngayon, wala talaga akong blessing ngayon. Pero hindi, di ba? Sobrang daming binibigay ng Diyos na blessing. Hindi lang natin pinagpapasalamat sa Panginoon. Di ba? Pag lumabas ka lang dyan, ayoko mag-church ngayon kasi wala akong pera. Wala kaming pagkain. Wala kaming bagay na ganito. Pero kung isipin niyo yung mabuti po, di ba? Ang daming binigay ng Diyos. Pero ilan po doon ang pinagpasalamat natin? Di ba? Praise God, di ba? Paano kaya yung buhok natin hindi na tumubo? Yung hindi na tayo lumuha po, di ba? Di ba? Paano kaya kung ganon? Kasi ang Diyos na nagpapagana lahat ng bagay na yan. Lahat yun blessing ng Diyos. Paano kaya kung di na tayo nakalakad? Blessing din ng Diyos yan. Di na tayo nakapagtrabaho, di na tayo nakapag-aral. Blessing din ng Diyos ang lahat ng yan. Kaya isipin niyo pong mabuti. Kung hindi talaga nagpapala ang Diyos everyday. Di ba? Doon yung makikita na, Lord, salamat sa lahat. Salamat kasi parang may lakas ako para pumunta sa church. May tinig ako para umawit sa'yo. May mata ako para makapagbasa ng salita ng Diyos. May isip ako para kausapin ka. May kapahingahan ako pag natutulog. Blessing din ng Diyos yun. Di ba? Maraming mga tao ngayon, hirap makatulog. Ang tulog, blessing din ng Diyos. Yang katabi mo, blessing din ng Diyos yan. Kahit ayaw mo. Di ba? Blessing din ng Diyos yan para sa atin. Bakit? Marahil ginamit yung tao na yan para makilala ka sa Diyos. Para encourage ka, ipag-pray ka. Blessing din yan ng Diyos sa atin. Okay? Sumunod po, sabi yan, if all believers recognize how God has blessed them and then use the resources He has given them to do His will, hunger and poverty would be wiped out. Alam niyo, naniniwala talaga ako na matitigil talaga yung poverty or yung scarcity sa Philippines po, di ba? Pag maintindihan din talaga ng mga tao kung paano sila pinagpala. Kasi bakit inisip ng mga tao, parang ayoko mag-share kasi wala namang blessing na binigay sa akin. Diba? Ganun ba yung prinsipyo ng isang tao? Ayoko magbigay kasi wala namang binigay sa akin. Diba? Magbibigay lang ba tayo pag may binigay? Di ba kaya sa atin po, di ba? Minsan isipin natin, wala naman akong maibigay sa kanya eh. Pero kung isipin natin mabuti, meron. Hindi man hindi man material na bagay, pero pwedeng prayer, pwedeng encourage mo siya, yun yung magiging blessing mo sa kanya. Kaya yung mga tao po, di ba, mong isipin nyo mabuti, kung Christian lang ngayon, mamumulat lang sila sa kanilang isipan na, grabe, ganito pala ako pinagpala ng Diyos. Pero nalimutan ko ipagpasalamat sa Diyos. Konting problema lang, nalimutan na natin na, hindi provider ang Diyos, hindi niya binayaran tong bagay na to. Nung last time, meron kaming problema sa bahay kasi magbabayad ng kuryente sa bahay na yon. Sabi ng nanay ko, may babayaran tayo isang bill. Ngayon, sabi niya, sige, bigay ako mambayad. Tapos maya-maya, ay mga ilang araw, nagulat ako, naputulan tayong kuryente. Bakit? Kababayad lang natin Bakit? Sabi niya, meron pa palang isang bill, nalimutan ko sabihin. Ay, ganon. Pero sabi ko, Lord, salamat kasi parang kahit sa mga ganong bagay, hindi na ako para mag-alala, paano tong bagay na to, paano kong gagawin? Wala kaming ilaw, wala kaming kuryente. Na bagay na yun. Kundi ginawa ko lang, Lord, salamat kasi dahil bayad na yun. So kinabukasan, nakabit na kagad yung kuryente na yun. Na minsan sa atin, nalilimutan natin na magpasalamat agad. Kung mayroong problema, ipagpasalamat agad natin sa Panginoon. Kasi lahat naman ng solusyon, meron si Lord. Di ba? Kaya minsan isip natin na, paano ba to? Paano dapat kong gawin? Manalangin tayo sa Panginoon. Lumapit tayo sa Panginoon. Ibig sabihin kasi, tayo, everyday, pinagpala na tayo ng Diyos. Kailangan natin gawin magpasalamat. Diba? Sabihin natin sa Panginoon, Lord, salamat kasi pinrovide mo itong bagay na to. Salamat, Lord, kasi magmula January hanggang ngayon, di mo ko inayaang magutom.
Kaya nasobrahan na ako sa kain ngayon, Lord. Ganun pa rin, di ba? Pinagpala na ako ng Panginoong Diyos. Di ba? Kaya lagi natin isipin na tayo, blessed tayo. Sabi mo sa katabi mo, blessed ka. Tayo pinagpala po ng Panginoon. Sumunod po, number 6, ang panganin po na binigay sa atin ng Diyos ay yung pag-asa. Sa Psalms 119 verse 49, sabi po dyan, remember your promise to me, it is my only hope. Every time po na binabasa natin yung salita ng Diyos, every time na binabasa natin yung promise ng Diyos, nagkakaroon tayo ng hope. Kasi bakit po? Lahat ng promises ni Lord are yes and amen. Lahat ng pangako ng Diyos ay totoo. Yung katabi mo, pag nangako yan, 50-50 pa. Di ba? Or baka nga 70-30. Nagawa. Or wala talaga. Pero si Lord, yung pangako niya, 100% gagawin niya yun. Kaya di ba pag sa atin po, kulang, pag bumababa na po yung pag-asa natin, kulang tayo sa salita ng Diyos. Pag binabasa po natin yung salita ng Diyos, sa daming pangako ng Diyos dyan, ewan ko na lang kung malungkot ka pa. Sobrang daming pangako ng Diyos, salita ng Diyos. At kailangan natin gawin po ano po? I-take lahat ng yun. Lord, sabi mo. Lord, sabi mo. Lord, sabi mo. Diba? Pinangako ng Diyos yun sa atin. Sa Matthew 12, verse 21, and His name will be the hope of the world. Sino yun? Si Jesus. Siya yung pag-asa ng mundo. Diba? Nung nagkasala si Eva at Adan, nagkasala na yung entire na mga tao na yon. Sino yung hope na yon? Si Jesus. Kaya diba sa Luke 2, pinanganak si Jesus, nagkaroon ng pag-asa yung mga tao. Nagkaroon sila ng kalayaan, nagkaroon sila ng joy, nagkaroon sila ng peace sa lahat ng bagay na yun. Bakit po? Diba? Kasi yung hope mismo, pinanganak na. Diba? Nung pinanganak ba si Alex, nagkaroon na ng pag-asa ang mundo? Diba? Hindi naman. Parang, praise God, pinanganak si Alex, nagkaroon ako ng hope. Hindi naman ganun po, di ba? Nung pinanganak si Jesus, nagdiwang tayo. Bakit? May pag-asa na tayo. May hope na tayo makapasok sa langit. Kasi bakit po? Lahat tayo impyerno na eh. Pero dahil kay Jesus, nung pinanganak siya, may pag-asa na tayo. Yes! Makakalapit na ako dun sa presensya ng Diyos ng malaya. Kaya di ba dapat everyday hopeful tayo? Na Lord, alam ko may pag-asa. Maratapos ang lahat ng ito, itong problema na to, itong suliranin na to, maratapos ang lahat ng ito. Dahil may pag-asa sa Panginoon. Kung feeling mo, katapusan na ng lahat, end na talaga, pero sa kay Jesus po, di ba, lahat tayo may pag-asa po. Amen? Sumunod po dyan, pakibalik po, number 7 agad. And di ba sa atin po, bilang isang ang lingkod ng Panginoong Diyos, lagi tayong umasa sa Panginoon. Meron kang babayaran sa bills mo, umasa ka sa Panginoon. Meron kang problema sa family, sa magulang, umasa ka sa Panginoon. Lagi nating iasa lagi sa Panginoon. Lagi na tayong magtiwala sa Panginoon. And lastly po, number 7, is yung forgiveness. Kung sa binigay ng Diyos sa atin na regalo, is yung forgiveness po. Sa Psalms 130 verse 4, but you offer forgiveness that we might learn to fear you. Sa Psalms 51 verse 14, forgive me for shedding blood, O God, who saves, and then I will joyfully sing to your forgiveness. Imagine niyo po ito mabuti. Kung walang forgiveness na magaganap, walang freedom, walang joy, walang love, walang peace, walang blessing na magaganap. Kaya isipin niyo po mabuti, kinakailangan magpatawad, merong kapatawaran na mangyari. At magaganap lang yung kapatawaran na yon sa pag-ibigay mismo ni Jesus ng buhay niya. Yung blood niya mismo, yun yung magiging kabayaran ng lahat ng yon. Kaya di ba dahil sa blood ni Jesus, meron tayong freedom, meron tayong joy, may peace, may blessing tayo everyday. Dahil dun sa blood na yun. Kaya every time na kinakanta natin yung thank you for the cross, yung blood ni Jesus, magiging thankful tayo na, Lord, salamat sa pamagitan na to. Maranasan ko yung 6 na yun. Yung bagay na yun. Baka isipin niyo mabuti, kung hindi nagpatawad ang Diyos, walang church, walang rejoicing na magaganap, wala nang praise and worship. Pero dahil dun sa forgiveness ng Diyos, kaya maintindihan mo lang talaga, pag lumapit ka sa Panginoon, diba kung gaano tayo kadumi, na nilinis lang ng Diyos, na binihisan tayo ng Diyos, nang sa ganun maging kagamit-gamit muli. Sobrang saya nun. Papayag ba kayo na lumalakad kayo dyan na sobrang dungis? Diba hindi? Maglilinis ka. Ayusin mo yung pananamit mo. Yung mukha mo, ayusin mo. Gusto mo maging presentable ka at malinis ka. Yun ang ginawa sa atin ng Diyos. Sa pamamagitan ng forgiveness na yon, binihisan tayo muli ng Panginoong Diyos. Pinasuot niya mismo
yung glory na yon. Maging malinis muli tayo sa lahat ng uri ng kasalanan na yon. Sabi yan, God doesn't keep a record of our sins. When He forgives completely, tearing down any wall between us and Him. Kaya diba yung sa tabernacle, yung curtain doon, nawala na lahat ng yun. Kasi nagpatawad po ang Diyos. Paano kaya kung ang pagkapatawad ng Diyos hulugan? Meron kang utang sa akin ngayon, 1,700,000. Ang napapatawad ko pa lang sa'yo ngayon ay 700 pa lang ha. So yung 1 million, di pa tayo okay. Pero sabi ni Lord po dyan, di ba? God doesn't keep a record for our sins. When He forgives completely. Kinumplete ng Diyos. Di ba? Sa totoo lang, kung may listahan ng kasalanan, alam ni Lord ang lahat. Pero dahil dun sa blood ni Jesus, nabura lahat ng yun. Di ba? Kaya tayo merong forgiveness, meron tayong kapatawaran, at meron tayong reason ngayon na mag-joy. Kaya this Christmas po, di ba? Salamat kasi pinanganak ang Diyos. Kasi kung hindi pinanganak ang Diyos, walang kapatawaran na magaganap. Sabi dun sa napag-aralang na basa ko din, ang purpose talaga ng Christmas, una, ipinanganak si Jesus. Pangalawa, ipako sa krus. Mapako siya sa krus at mabuhay muli. Yung tatlo na yun, senaryo na yun, ang pinaka-importante sa Kristiyanong pamumuhay natin. Kung hindi naganap lang lahat ng yun, kalimutan na natin mga pinagagawa natin. Kasi ang mag-matter lang po, di ba? Yung ginawa ni Jesus doon sa krus na yun. Kaya nagkaroon po tayo ng kapatawaran. And po, next natin. Sabi yan, everything changed because of Jesus' birth. Di ba? Nung pinanganak si Jesus, sobrang laki ng pagbabago ang ginawa sa entire ng buong mundo. Sobrang laki ng ginagawa na yun. Kaya sa atin po, kung walang impact sa atin yung birth of Jesus, merong question sa buhay natin na kailangan i-ask natin sa Panginoon. Pinanganak si Jesus, anong punto? Kung ganun ang punto ng buhay po natin, big sabihin, meron diyang tanong na kailangan itanong din natin sa Panginoon, Lord, bakit hindi ako nagre-rejoice ngayon? Bakit normal lang sa akin na marinig yung kapanganakan mo? Di ba? Sa Christian, pag narinig po natin yung kapanganakan ng Panginoong Diyos, wala tayong ibang pwedeng gawin kundi magpasalamat, magpuri sa Kanya. Kasi dahil doon, malaya tayong nakakagawa bagay na yun. Sumunod po, and Christmas is not about presents, eating, or fun, but about the coming of the Savior. Yung Christmas, hindi lang siya para lang, excited daw sa Christmas kasi ilang kaya regalo matatanggap ko, ilan marireceive. Yung bagay na yun. Kung di tayo excited tayo sa Christmas, bakit? Darating yung Savior. Babalik siya muli. Pinanganak siya, then someday, babalik siya para kunin tayo. Yun ang essence ng Christmas. Salamat kasi naligtas ako. Ikumpara mo ngayon yung hindi ka Kristiyano, ng Pasko mo na yun, at nung ngayong Christian ka na Pasko mo ngayon. Di ba ang saya ngayon? Salamat, Lord. Parang sino ako para experience mo sa akin yung bagay na to? Sino ako para iparanas mo sa akin yung bagay na yan? Di ba? Pero dahil dun sa pag-ibig ng Diyos, pinaranas niya po sa atin lahat ng yan. And sumunod po dyan, sabi dyan, and without the baby in the manger, there will be no cross, no resurrection, and no hope for eternal life. Imagine nyo po, kung hindi pinanganak si Jesus dun sa manger na yon, walang cross, walang resurrection, and no hope. Wala nang pag-asa sa buong mundo. And for eternal life. Wala na rin tayong pag-asa dun sa eternal life na tinatawag na yon. Kasi bakit po? Eternal death na ang para sa atin that time. Pero praise God, di ba? Ipinanganak si Jesus dun sa manger. Kaya nagkaroon ng resurrection. Tayo mismo, nabago din yung buhay. At ang pinakamasaya sa lahat, nagkaroon tayo ng eternal life na tinatawag. Dahil dun sa bagay na yun. Nung pinanganak ka, hindi naman nagdiwang ang buong mundo kasi maliligtas na kami. O ano pa man, di ba? Hindi. Pero nung pinanganak si Jesus, nagkaroon na rin ng resurrection. Nagkaroon tayo ng hope at ng pag-asa. And sabi niyan, He came to save sinners and change the lives of everyone who believes in Him. Ganun nag-effort si Lord. Ganun nag-effort ang Diyos sa atin. Bumaba siya mismo para baguhin ang buhay natin. Di ba? Bumaba si Lord mismo sa mundong ito para ang bawat isa na maniniwala sa Kanya ay magkakaroon ng pagbabago. Di ba? Alam niya na si ganito, sobrang dumi, babaguhin ni Lord. Alam niya na pangit ang nakaraan na to, ayusan ni Lord. Lahat tayo binihisan ng Diyos. Ang sa ganun maging maayos tayo sa Kanya. Kaya di ba, sino po sa
ano ang kaya nating gawin? O ano pa yung hindi natin gawin? Ano man yung reason natin? Bakit hindi tayo makapagpasalamat sa Diyos? Bakit po? Binisan tayo ng Diyos. Ang dami nating reason para ipagpasalamat sa Diyos ang lahat ng bagay na yan. Huwag tayo mag-base sa kung ano lang natanggap natin ngayon, kung ano man yung naranasan natin ngayon. Doon lang tayo mag-base, doon lang mag-base yung joy natin po, di ba? Lagi nating isipin na si Lord, bumaba siya mismo. Binihisan tayo, inugasan tayo, nilinis tayo sa lahat ng aspeto ng ating buhay, nang sa ganun maging kagamit-gamit muli. And sumunod po, sabi yan, in the pain, difficulties, and suffering of life, He is watching over us, and His grace, goodness, love, and mercy toward us will never fade. Di ba? Kung may narasa ka mga difficulties, mga trials ngayong December, magmula nung January pa hanggang ngayon na tinitake mo, sabihin mo sa Panginoon. Alam niyo po, nakakatuwa at isipin na binigyan tayo ng Diyos ng 7 na yun. At hindi lang 7 actually. Sobrang daming binigay sa atin ng Diyos nung kapanganakan niya pa lang. Kaya diba, everyday, meron tayong reason na maging thankful. Wala ka mang na-receive na material things o ano pa man, diba? Meron kang reason pa rin na magpuri sa Panginoon. Amen? So tayo po yumuko.